Paalala, ang inyong makikita at mapapanood sa video nito ay kusang loob nilang pahayag at walang direktang kinalaman ang may-ari ng channel na ito. Ayon sa kanila, di umano ay biglaan na lamang pinasara ang kanilang palengke. Ito ay ang Wawi Market. Sa lahat ng mga personalidad na nabanggit sa video na ito, ay bukas ang aming programa para sa inyong panig, para sa patas na pagbabalita. Maraming salamat po. Siyempre po, kami po bilang vendors, nakakaisang vendors po kami po ay nasasaktan sa biglaang pagpapasara nito. Kasi po, biglaan po talaga ang pagpapasara nila ng Wawi Market. Kasi ibinaba po nila ang court order noong December 19, 4 ng hapon na po. So wala na po kami magagawa, wala na po kami magagawang hakbang para po may comply po ito kung bakit po bigla ang pagpapasara. May abiso po, wala po silang sinabi sa amin na isasara to. Nakapamili na po kami ng mga gulay. Ano pong gagawin namin doon sa mga gulay na ipamili na namin? Dapat po nagbigay man lang po sila sa amin ng abiso na hindi ura-urado po, isasara nila. At saka ang dami po namin magtitinda na nawalan po ng hanap buhay. Tapos sinara nila kami during Pasko, bagong taon. Saan po kami kukuha ng panghanda, pambili ng mga damit ng anak namin, pang Christmas ng mga anak namin, pang bagong taon namin? Saan naman po namin kukunin yun? Humiling po kami na sana po pagbigyan man lang kami hanggang bagong taon. Hindi po talaga nila kami pinagbigyan. Siyempre, pero sobrang sakit po naman noon. Mamamayan po kami ng Pasay. Bakit po biglang gano'n? Ang nakikita na lang po talaga namin, bakit po ginawa nila sa amin? Ano pong iisipin namin? Siyempre, political motivation na po nila yun. Parang yun po ang ganti nila sa amin. Ganti nila sa may-ari ng palengke. Hindi man sa aming manininda, pero pati po kami nadadamay. Sana naman po, kahit humanitarian man lang po, pinagbigyan po tayo na makapagtinda man lang po kahit yung Pasko at bagong taon po. Gayong pa mo, isa po sa kinasasama ng loob namin po, open po ang bangketa. Bakit kahit sa bangketa po, hindi man lang po nila kami tinignan bilang tao na makapagtinda man lang po. Parang itinuring na lang po nila kaming isang kalaban na walang karapatang mabuhay dito. Wala kaming karapatang maghanap buhay. Ano daw po yung pinakarason ng bakit nila pinasara po itong Wawi Market? Ang sabi po nila sa amin sa City Hall, during nagpunta po kami doon, hindi daw po nagko-comply ang management ng Wawi Market na si Yorme nga daw po. Hindi daw po siya nagko-comply. Which is nagko-comply naman po siya kasi nakita naman po namin talaga at ipinakita naman po talaga sa amin na nagko-comply naman po sila. Nagko-comply po siya. Sinabi po sa amin, hindi daw po nagko-comply ng building permit, sanitary permit, occupancy permit. Na which is, ipakita naman po sa amin ng management na ito, nagko-comply ako. Kasi marami lang silang, ayaw lang talaga nilang bigyan talaga kami ng permit. Yun po yung sinabi nila doon sa PPLO nung pumunta po kami. Market po kailan po ba ito na-establish? Na-establish mo ito na taong 2002. Sa akin pong pagkakaalam, 2002 po ito na-establish. Hanggang 2000, ngayon pong 2025 po. So, napakatagal na rin pala, no? Bakit ngayon lang nila ginawa yun, ano? Yun nga rin po ang tanong namin. Bakit po ngayon lang, sa tagal-tagal ng panahon na nag-ooperate ang Wawi Market? Dapat pala po, kung noon pa ito, hindi nagko-comply, maraming kulang na, bakit nila pinayagan mag-operate during that time? Dapat po, nung nakakaraang pang taon na hindi pa to lumalapang mayor si Yorme, dapat ba pinasara na nila nung paspang mga taon pa, nung nakakaraang pang mga taon, dapat ba pinasara na nila? Hindi pala nagko-comply Bakit hindi nila naipasara? Ngayon lumabang yung mayor yung may-ari, saka sila nag-apura ipasara. Ano pong isipin namin? Di ba po, political harassment? Revenge nila sa amin, yung po ba yun? Na magre-revenge sila sa amin kasi tumakbong mayor? Sa tingin niyo, ma'am, makatao po ba yung ginawa nila na pati kayong mga ordinaryong tao na naghahanap po, idinadamay nila? Kahit sino po, wala po makatao doon. Wala po makatao doon sa ginawa nilang yon. Kasi po, kami po, ilan po bang mamamayan na nawala ng hanap buhay? Pasahenyos po yung iba, pasahenyos po kami dito. Mamamayan din po kami ng Pasay. Paano po magiging makatao? Natanggalan nila ng hanap buhay ang mga vendors na nandito sa Wawi Market.
Hindi lang po vendors ang nawala, may tricycle driver, may nagwawalis dito. Mga ordinaryong mamamayan po ng Pasay ang nawala ng trabaho. Pati po mamimili namin apektado. Nag-aano rin po sila ng hinanaling niya, bakit nila ipinasara? Bakit ang mga nakakaraan hindi nila ipinasara? Ma'am, mensahe niyo po sa pamunuan na kung saan pinasara nga po itong inyong palengke. Yung mensahe niyo po sa nagpasara. Yung mensahe namin sa nagpasara nito, sana naman magkaroon kayo ng puso. Sana hindi iisang tao lang ang tinitingnan nyo. Sana kami mga ordinaryong mamamayan na nandito rin sa Pasay. Nagbabayad din kami ng tax ng Pasay. Sana naman bigyan nyo, tingnan nyo kami bilang tao, bilang mamamayan na nawala ng hanap buhay. Sana naman bigyan nyo na kami ng permit. Kasi nagko-comply kami ng permit. Sana naman yung ibang problema ang tutukan nyo, hindi itong Pasay. Wala na tayo sa politika, tapos na tayo. Sana bigyan nyo na lang kami ng permit. Yun na lang ang aming hinanaing sa inyo. Buksan nyo ang Huawei Market. Buksan nyo ang Huawei Market, yun na lang. Buksan nyo. Yun lang, buksan nyo ang Huawei Market. Kasi yun lang ang tanging hanap buhay na meron kami. December 19 po, alas 4 po ng hapon, 2024, nila ipinasara sa amin. Ni walang abiso, idinikit lang nila yan yung closure nila. Ano po ba nakalagay sa closure nila ang dahilan ng pagsasara daw di umano nila? Wala po nakalagay eh. Ano ba nakalagay dyan? Basta po, dinikit yan, wala pong tumanggap niya, wala silang abiso, walang tumanggap niya na ididikit nila. Nakalagay po ba dyan yung violation kung bakit nila isilahan? Ayun, wala po. Wala daw po silang ilinagay. Wala rin pong date Kasi hanggang nilagyan po nila ng close, nakalagay yung violation. wala po ako nakikita. At wala po siyang duration date. Kung kailan po, hanggang kailan, yun po, wala po. Basta dumikit lang po siya ng closure, ayan po, permanente. Yung ganyan lang po siyang papel. Hindi, wag niyo lang po tatanggalin po. Kasi mapakita na lang po muna. Opo. Bakit? Yan po yung inilagay. Nakabuuan po ng closure order nila. Hawakan yung kabi-kabila. Bali ma'am, walang sinabi sa inyo kung bakit sinasarado itong palengke niyo. Wala nga po tumanggap. Wala po bang tumausap po dito sa isa sa inyo? Wala po kasi nga po hapon na. Wala pong tao pa. Wala pa pong tao dito. Bali, kami po yung nag-ooperate ng gabi. Wala pong tumanggap. Basta na lang po idinikit niyang kasama at ang barangay or what na nakita na lang namin nandyan na yan, nakadikit na. Wala po silang tao in-inform, ni opisina, ni ano, wala po. Ang dami ng mga kulit ang paligid sa amin, hindi na kami nakapasok. Uli ko lang yung mic. Sino haharap sa amin para magreklamo doon sa Mic pa, mic. Para Sir, interview tayo, sir. Sir, labas ka. Mic lang, mic. Laban ang paligid natin, nalaban Dito kami. lang, sir, dito. Hindi sir, ilabas mo lahat ng nila. So, sa palagay po ninyo, anong pinakadahilan nito? Bakit sinarado? Political harassment po. Politika kasi po si Wawi Manguera lumaban kay Amy Calixto nung mayoral race nung 2020 nung Mayo. Yun po ang alam ko ano kasi kami mga vendor, wala namang kinalalaman dyan eh. Wala kami alam dyan. Yan eh, politika po ang dahilan kung bakit kami pinasara. Sinilipan lahat ng butas, pati butas ng karayom sinilip. Binilay yung ano, pag-i-issue ng permit. Meron kaming application sa permit noong 2025. Kaso mo, inano nila yung inipit yung papel kung ano-ano. Inipit po nila yung renewal namin. Hindi kami inissuean ng permit. Hanggang dumating yung ano. Sir, kayo po, bilang po, Victor, ano kaya sa palagay ninyo magiging impact nito sa pamilya ko ninyo? Ito po, gutom na po kami.
Gutom na po kami. Wala na kaming hirap na, wala nang pang-upa. Yung mga anak namin, wala kaming pag-tuition. Yung baon nila, paano na? Paano si Bunso? Yung baon ni Bunso, yung tuition ni Kuya. Yun nga lang po, ang hiling po namin sa ating pamahalang lungsod. Sana po, bigyan nyo kami ng permit. Dahil kami po, naghahanap buhay ng marangal. Nakakatulog din po kami sa mamimili. Dahil dito po, ang pinakamurang bagsakan ng gulay sa buong Pasay. Marangal po ang hanap buhay namin. Ano sir, wala po bang naging action ng local government unit dahil pinasara na po ito, wala pa po ba silang plano na ilipat kayo sa ibang lugar na kung nasa ganun ay makapaghanap na? Wala. Hindi kami alis dito. Ano po yung sabi sa inyo, ma'am? Ang sabi ko sa akin, ma'am, Pinipilit nila kami sa isang bagay na maliit naman. Maliit siya. Hindi kami kakasya. Pwede bang isa, dalawang tindera lang malilipat? Paano naman yung mga co-vendors namin? Paano naman Ito, Masikip. Ang sinagot sa amin, matuto kayong mamaluktot kasi maiksi ang kumot. Aray. Yun talaga, narinig niyo ang sinagot ni Mayor niya. Ang sabi, matuto kayong mamaluktot kasi maiksi ang kumot. Ngayon po na po ito, anong naging hanap buhay po ninyo ngayon? Wala po. May ayuda nga po. Wala silang naibibigay sa amin eh. Ito, pinapautang kami ng management ng 10,000. Yun ang ginagamit namin. Masurvive lang namin to. Paano saan ba makakarating yung 10,000? Ang tagal na nito, 15 days na. Kung pagkakagaling pa to, wala na kaming pangano. Di galing sa kanila kung saan nila kami lalagay. Wala po kaming, ni pagbaba nila dito, wala kaming na ano sa kanila. Sa kanila, galing sa ano natin, pamunuan ng City Hall, wala kami. Wala, hindi nila, binaba nila naman kami, SWAT, police, at saka Yun, tauhan ng City Hall. Ginuwardyahan nila kami ng todo-todo. Nakadek pa namin ang kriminal, nakaswat pa kami. Kami kriminal. Nakaswat kami. Ilang SWAT? Mahigit na 200. Mahigit 200 vendors kaming naririto. Plus yung mga... Plus yung mga tauhan namin. Tauhan. At saka yung mga ibang manggagawa pa dyan. Dito, na mga nagwawali sa maintenance namin. Marami kaming apektado. Pati din mga suki ng mga tricycle driver, apektado rin. Lahat. Pati Lahat. mamimili. Apektado. Ikit lalo mamimili. Na-close po siya bago mag-pasto. Opo. Opo. Paano po kayo naapektuhan sa ginawang closure? Malaki po kayo epekto sa amin kasi wala nga po kami hanap buhay. Wala na kaming Pasko. Wala Wala kaming nang bagong Pasko. taon. Narito kami nakikipag... Kung itrato nila kami para kaming kriminal, magpapasok kami, magtitinda kami. Ang dami naming gwardiya, ang dami naming SWAT, nakikipag... Alam mo yun, para Naramdaman kami ng Pasko. kriminal, Naramdaman ng Pasko at bagong taon. na bawal kami maghanap buhay. Yun. Yun nga, ang hiling lang namin, bigyan nila kami ng permit. Kasi wala naman talaga, bigyan lang nila kami ng permit. Bigyan nila kami, sabi niya, ora mismo, bibigyan niya kami ng permit pag na-comply namin yung hinihingi nila. Ikino-comply, ayaw nila. Kulang pa rin at kulang. Kulang pa rin at kulang. So 15 days na po ma'am na na-close nitong Wally Market. May mga action na po ba kayong ginawa para sa inyong mga karapatan bilang mga vendors? Wala pa ba? Ang una nga po namin naging action, lumapit sa kanila. Baka sakaling mabibigyan nila kami. Wala po. Para po maging maayos ang lahat, buksan po nila ang Wally Market. Yun lang po ang hiniling namin. Kasi marami po talagang magtitinda at mamimili ang apektado nito. Kung may puso po talaga sila para sa masa, para sa mahihirap, para sa mga mga vendors, bigyan po nila kami ng permit. Yun lang po. Kasi nagpo-comply po kami. Compliance po kami sa lahat ng hinihingi nila. Kaya ang po namin, bigyan po kami ng permit. Huwag nila kami dalhin kung saan. Bigyan nila kami ng permit. Yun lang po yun.
Thank you. Siguro narinig din naman yung bago ang lahat, maraming salamat po sa mga vloggers na nagpunta dito. Thank you po. Saludo po sa inyo. Thank you, thank you. Nananawagan po ako kay ating butihing Mayora Amy Calixto. Ma'am, kilala niyo naman ako for sure. Kilala niyo ako for sure. As in, sobrang kilala niyo ako for sure. Sobrang kilala niyo ako for sure. For a long time ko sa Pasay, lehitimong taga-Malibay, halos panahon pa ng gera sa Malibay, maraming kamag-anak sa Malibay, maraming kaibigan sa Pasay, at bukod at hindi sa lahat, tumulong sa pangangampanya mo nung unang takbo mo sa konsehal. Ma'am, nakikiusap po ako sa inyo na sana bigyan niyo na po ng permit itong Huawei Market. Palagay na natin walang business permit yung sinasabi nyo, yung pinalalabas natin. Palagay natin walang business permit. Bakit naman po kung kailan malapit na magpasko, di nyo pa pinasara? Dito po kumukuha ng araw-araw na hanap buhay yung mga tao, pinagkait nyo pa po ng pinagkakakitaan. Sabi nyo, o kayo ang nanalo bilang isang, sa mga vlogger, sa darating pa mga media. Yung mayor po namin kinikilalang child-friendly city. Kung isa kang child-friendly city, dapat po iniisip mo yung kapakanan ng mga anak ng mga vendors. Dapat po iniisip mo yung mga maliliit na bata na kailangan ng pera, baon, araw-araw. Naisip mo po ba yun? Mayora, huwag na natin ito paabutin na pati ABS-CBN, may kakilala tayo doon at alam mo yan, GMA7, pumunta pa dito para interviewin uli ang mga vendors. Ako na po mismo humaharap bilang tulong sa inyo na wag na po natin itong palawakin, at pati yung mainstream media ay pumunta po dito. Hindi po makatao yung ginawa po ninyo sa mga vendors. Bakit po ba? Kasi po sa tagal-tagal na panahon na tumatakbo yung Huawei Market, meron pa po ako mga kapitbahay na dito namamalengke. Kung kailan po nakalaban kayo ni Huawei Manguera, bilang mayor, naglaban kayo, doon nyo po pinasara itong Huawei Market. Bakit po na taon na after election, kung kailan magpapasko, sa kanyo po pinasara yung Huawei Market? Sa mga nakapaligid na mga vendors dito sa buong Libertad, sa buong Pasay, maaaring yung iba may natutuwa dyan. Ay salamat, nagsarado mo yung market, baka may bibili sa amin. Alam niyo, hindi po tama yung ganyang pananaw. Dahil po, kapwa nyo sila vendors din. Dapat po, iniisip nyo yung kapakanan kung kayo yung nasa shoes ng mga andito, nakikisimpatsa po kayo. Hindi po kayo dapat natutuwa. Kasi po ako, may maliit na tindahan din, pero po, awang-awa ako sa mga vendors. Dahil po, ang pagbubukas, masyado pong importante sa isang negosyante. Isang araw lang po magsarado yan, baka na po silang namatayan. Kahit na mayaman ka, Mayora, alam ko madami
isang munting buhay. Dati ka lang nangungupahan. Sana naman naisip mo yung dati na walang-wala ka din, na nagbabayad ng upa. Bakit? Kasi iniisip mo yung pambayad ng upa sa bahay mo. Ngayon, meron ka na po mansyon. Yung dito po, yung iba dito, mga nangungupahan pa lang. Ano sasabihin nila sa mga may-ari ng upa sa kanila kung nangungupahan sila, wala silang pambayad? Saka ito po, napansin ko, yung pinaskin nyo rito, closure. Dapat po yan may violation na kalagay. May article. Tama. Ilagay nyo po yung article kung anong violation para nalaman po ng tao. Huwag po sana natin gawing tanga ang mga tao. Mayora, lahat po tayo tumatanda na. Tigilan na po natin yung pamumulitika. Kahit na po sabihin natin hindi po itong political harassment, kahit sabihin po natin hindi po pamumulitika to, ang karamihan po sa Pasay nakapag-aral. Kayo po ay nakapag-aral din, pero huwag po nyo ibaba ang inyong utak sa talampakan. Sa mga kaibigan natin kapulisan, huwag nyo naman po sanang pagmamalibasan yung mga vendor. Yung po sinusweldo nyo, galing po sa amin, sa tax namin. Alam ko pong utos sa inyo yan na nakakataas. Pero huwag nyo po sanang susundin kung katimonyohan na. Putang ina naman. Ako, galang na galang ako sa mga kapulisan kasi marami kong kuya dyan, marami tayong kabrad dyan. Pero yung nababaltaan ko na parang hinaharangan nyo yung daanan nila, maling-mali po yan. Mga sir, maling-mali po yan. Sa mga konsihal, ang dami-dami nyo dyan nakaupo, ano na ginagawa ninyo? Hindi ko na po babanggitin yung mga konsihal dahil yung mga kamag-anak ko dyan. Pero mga konsihal, mga sir, mga barkada ko, mga nagpatulong sa akin na tumatakbo, nangihingi ng tao, pag tumatakbo. Ano pong stand nyo rito sa pagkapasara ng Wawi? Mga konsehal, mga ginagalang, mga makalos daw, ano pong stand nyo rito? Magsalita naman po kayo. Ano po yan? Ako ang mag-uutos ng mayora, umupo na lang po tayo. Di isa pang konsehal, may nakaisip na katawag lahat to, kausapin. Mga konsehal, ang dami-dami nyo, atin kayo dyan. Atin po kayo dyan, di isa wala man na nakaisip. Ano po yan? Pinapakita nyo lang ba mga konsehal na dahil ang mayora natin daw ay nang bebengka, takotin kayong pumanig sa mga vendor. Tapos pagka-eleksyon ano, lahat po kakamayan nyo, lahat po puntahan nyo. Ang babait nila. Mayora, kada may okasyon, may mga posisyon, makikita kayo sa mga simbahan, lahat na sinasalihan, sayaw ng Santo Niño, lahat na. Punas ng Birhen, punas dito. Ang tanong ko, yung bang ginagawa niyo gusto ng Diyos? Hinahamon ko kayo. Iintayin ko kayo ngayon dito, debate tayo. Kung talaga bang yung ginagawa niyo sa mga tao ay maka-Diyos. Muli, sa dami-dami niyo po dyan, tulungan niyo naman po sana itong Wawi Market. Anin kayong konsehal, di isa nagtatahimik, di isa wala nagsasalita. Gusto ko na magsalita. Tatlo sa mga konsehal dyan, kaibigan ko, at alam ko pag napapanood mo ko, ay di matutuwa ka, mapapailing ka, o hindi mo alam ang sasabihin mo. Gusto na kita i-mention, kuya. Kuya din kita. Isa ka ding batikos.
batikusero ng Calixto nung araw. Pero dahil napaupo yung konsyal mo, nagtahimik ka na rin. Ano ba yan? Mga kuya, alam kong malawak ang pananaw ninyo tungkol dito. Alam nyo may mali dito. Bakit nagtatahimik tayo? Bakit? Sa mga kapwa vendors, sana po makisumpansya kayo sa mga kapwa yung vendors. Hindi po uusapin ito ng kompetisyon. Iniisip nyo, salamat, medyo lalakas kami kasi may nagsarado. Mali po yan. Kaya sabi ko po sa inyo, may balik po yan. Hindi po natutulog ang Diyos. May balik po yan sa inyo. Lahat po lang kumakampi sa kasamaan, sa gobyernong masama. May balik po yan. Kaya mga vendors, hindi ko alam kung gaano kayo tatagal dito, gaano katagal itong pagsasakan nyo. Pero kapit lang, may Diyos po, kapit lang. Huwag nyo mong iisipin, isa sa iniisip ko, na kaya po sukingan to para yumuko kayo sa masamang lahi nila. Huwag po kayong yuyuko. Kung meron po na nakakisip. Muli, Mayora, Amy Calixto, Rubiano, ako po'y nakikiusap. Hindi ko naman po kilala itong mga vendors dito. Kaibigan ko din po yung may-ari nito, si Konsehalo Wawi Manguera. Katulad nyo, kaibigan ko din. Parehas ko po kayong kaibigan. Ang pinagkaiba lang po sa inyo, may iba po kayong pananaw. Sana po, nakikiusap po ako sa inyo na mapag-isipan na buksan muli itong Wawi Market. Kasi po, alam nyo, pag lumala ito ng lumala, may bumaba po itong ABS-CBN GMA7. Kahit na po gawing anong interview niyo sa inyo, tiyak, i-interview ito, i-interview kayo. Iba naman po sasabihin nyo. Kasi nungalingan, magagawa kayo ng kwento na kayo walang permit. Pagdating mo dito, sabihin nag-a-apply ng permit, magkakaiba po. Eh, ang mainstream media po, hindi naman po tangayan. Ang masama po niya, mag-broadcast pa po kayo sa buong Pilipinas. Imbis na po sana ang hangad nyo kumanti lang sa may-ari. Ang mangyayari po niya, magagantihan kayo ng buong Pilipinas. Mayora, Amy Calixto, ma'am, pag-isipan niyo po maigi. Pag dito po lumapag ang mga mainstream media, hindi ko na po buong tema yan. Pero pag hindi niyo po ito pinabuksan, pararating po talaga natin sa lahat ng network. Malapit na po mag-Pasko. Iba, hindi naman naniniwala sa Pasko. Pero po yung okasyon na yun, sa lahat po sa kasi yun eh. Bakit naman pinataon nyo ng ganun pa? Hindi na po makatao. Unhuman po. Muli sinasabi ko, sabi nyo, child-friendly po ang city natin. May mga anak po yan eh. Alam nyo po, kung ako sa inyo, basa po kayo ng Biblia. Kasi kapunas-punas kayo ng bere, hindi na po ginagawa yung tama. Muli, maraming salamat sa mga vloggers. Sa in advance, sa SMNI, kung darating, sa ibang araw. Ayan ma'am, may darating na SMNI dito. In advance, maraming salamat. Mabuhay po yung mga vloggers, mabuhay ang mga vendors. Lahat ng mga konsihan po, mabuhay po kayo. Ako po'y tao lamang, naaawa, kaya hindi po ako politiko. Ayoko po tumakbo sa politika dahil ayoko po maging masama. Ayoko maging demonyo. Ayoko magkaroon ng something na ginagawa ninyo ngayon na nagbabagat kayo. Sa mga politician ng Pasay, sana po, please lang, God bless po sa inyo. Thank you.